Samantala, makakasama natin ngayon ang alkalde ng Palayan City, si Mayor Ryan Cuevas. Partner, alam mo ba ang presyo ng sibuyas dito sa National Capital Region sa ilang mga palengke? 20 pesos ang isang piraso. Pero kahit na tumataas po ang presyo ng sibuyas, hindi naman ho nakikinabang ang magsasaka. Nagpagawa po ng isang cold storage ang Palayan City para sa mga magsasaka. Mayor Ryan Cuevas, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Kuya Angel, Kong Angel, at sa inyong mga tagapakinig po. Apo. Ma'am, siguro ikwento nyo muna, Mayor, anong capacity nito pong cold storage na inyo pong ipinagawa para sa mga magsasaka? 100,000 plus bags, Kuya. I cannot remember the figure, pero maramihan po ito. Actually, may first floor and then may mezzanine to maximize yung area. Okay. Saan ang galing ho ang pondo at paano natin masasabing ito po ay para talaga sa mga magsasaka? Ito po ay inaplayan po namin sa PRDP po, Philippine Rural Development Program. Program. And we defended our issue kung bakit we're supposed to have this. Not the picture's not that one yon. Ito dinefend po namin yung aming kung bakit dapat sa amin ilagay yung isang onion storage, and fortunately po na defend namin very well kahit po wala sa amin yung onion planting, yung aming onion farm. Kasi po ang Palayan City ay storage capital of the Philippines. Ayan po, nakikita nyo yung kanina, ay mga makabagong fasilidad na po yan. Mayor? Oo. Oh, baby, tatanong sana ako, partner. Mayor? Tatanong ko lang po, kung sakaling, halimbawa po, no, ginagamit naman, para ho talagang makinabang ang ating mga magsasaka, gaano po ba at magkano po ang pagka-storage po, pag-uusapan yung storage sa... Fee. Storage fee sa dito po ng mga magsasaka? Definitely po, this would be much lower than the private facility kasi po ito ay kooperatiba. Talagang farmers, at saka ito po ay tayo po ng LGU, patayo po. Kaya lang, pina-partner namin with a cooperative na matagal na pong nag-ooperate ng facility. So, monitored po ito, and yan po talaga yung aming task para po doon sa mga magsasaka. Yung kanilang mga, ang tawag dito, yung kanilang mga naging nagastos sa pagpa-farming, yun pwede nila ibenta. But yung surplus nila, they can store it for free for the first few months. Pagka nabenta na po nila, then saka na lang po sila magbabayad sa maganda pala, hindi ho yung may actual na, halimbawa, kung per ton po ba ito o per kilo po ba ang pagkwenta? Parang per kilo din po, pero at a much lower price. Parang sinasabi... O parang ang arrangement nyo, Mayor, store now, pay later. Parang ganun po, Kuya. Kasi yun ang problema kadalasan, Cameline, ano? May harvest ang magsasaka, hindi naman nila ma-store to kasi walang storage at wala silang pambayad ng storage fee. That's why dumadaan po sa mga traders. Oo. Kasi walang kakayahan po ang mga farmers to pay outright yung day-to-day, yung mga fees, storage fees, handling fee, yung binabaligtad na mga sako. So, kaya po, kukomputin in accordance na nawi-witness din ng farmer yung mga charge sa kanila. And then when the time comes na medyo mahal na at gusto na nilang ibenta, ganansya sila. Kasi Kuya Angel, naranasan ko rin po to. Alam niyo naman po, ako ay apo ng isang magsasaka, mga magsasaka. Nakikita ko rin po yung aking inang at may maliit siyang kamalig dun sa aming sa kanyang lote, yung bigas, doon din niya ini-store. In the same, ang kagandahan nga lang sa palay ay pwede itong store ng hindi kailangan ng refrigeration. Hindi katulad nito.
Hindi katulad nito. Pero ang concept niya, for lahat po tayo alam natin, is almost the same. Na ang mga farmers, dahil walang kakayanang magbayad para i-store sa malaking milling or storage facility, talagang gumagawa sila ng kamalig na maliit at kaya nadidisgrasya paminsan yung kanilang mga palay. Pero yung mga ganong kamalig kasi, Mayor, hindi rin magtatagal. At saka yung standard o yung quality, hindi protektado. Pero ito hong storage na ito, Mayor, bukas ito hindi lang sa mga taga-Palayan, kundi sa lahat ho ng mga taga-Nueva Ecija? Ito po ay bukas. Unang-unang po, prioridad natin ang mga magsasakang Palayano, kung sino po yung magre-rehistro at mag-miyembro. Tapos po, i-open din natin to sa iba't ibang kalapit po na mga munisipalidad or probinsya. Kasi po, pwede naman din po silang mag-apply sa PRDP para po magkaroon din sila. But for the meantime, kami lang po yung nagkaroon pa sa ngayon, kung sino po yung magre-register, pwede po namin i-accommodate hanggat kaya po. Dapat pala sa inyo, Secretary. Anyways, malaki naman po. Oo. Mayor, dapat pala sa inyo, Secretary ng Agriculture, kasi kayo nakaisip ng ganyang solusyon para sa problema ho ng mga magsisibuyas. Pero more than that, Mayor, samantalahin ko yung pagkakataon. Meron din daw ho kayong pinapagawang bahay para naman sa mga matatandang mga magsasaka. Marami po tayong pinagagawa. I started the program last year and meron po tayong 100 plus na mga pabahay ng nagawa. Wow. Since marami rin po tayo magsasaka, kaya po naka-beneficio yung mga magsasaka. But basically, yung mga disadvantage po ang prioridad natin. Katulad ng po yung mga magsasaka. So, yun. Kasi nga, tumanda na yung karamihan ng mga magsasaka, kubo pa rin yung bahay. Exactly po. Talagang maawa ka din pag ulan. Marami silang, unang-una yung sahig nila, hindi sementado. Pangalawa, kaya nagpuputik pag tag-ulan. Tapos marami silang tabo-tabo, balde-balde sa bahay nila. Talagang nahihirapan din po silang sobra. At Kuya Angel, napakarami ko pa pong gustong gawing pabahay dahil hindi lang po yung original na Palayano ang nangangailangan, kundi yung mga dumarating din po, maraming dumarating ngayon, so hindi mo naman sila pwedeng hindi tingnan din. Pero priority ko po ay yung mga matagal nang naninirahan sa Palayan. Yung po ba yung requirement nyo kung kailan sila o matagal na sila sa Palayan? O meron pa po kayong other requirements? Usually po, may mga 3 years na or 5 years na and beyond. Pero if we see fit na kailangan nga ng pamilyang ito, wala naman po tayong pinipili. A-apply lang po sila. But sometimes, syempre, yung sabihin na nating power ng mayor, nakakapag-decide agad at pinagbibigyan. Pag naikot po ako at nakita kong talagang tutumba na yung bahay, ayan po, na-actionan din po agad. But they have to file po sa DSWD and yun, nabibigyan po sila ng pagkakataon. And every year, after I've done, Kuya, yung mga concreting, kasi inuna ko po yung concreting para mapabilis yung kanilang Mayor, magkano lumalabas ang monthly amortization nung nakapag-avail ho ng pabahay? Yung Kuya, bali yung on-site po walang bayad kasi lupa yung kanilang investment. Pero meron din po tayong award from NHA na pinagawa. Lupa rin po ng gobyerno pero hindi po kanila yung lupa. Lupa nga ng gobyerno, kaya hindi sa kanila. Ano ba yung sinasabi ko? Kaya meron silang 200. Nakatira na po sila matagal doon. We just started collecting itong October po dahil sa pandemic. So, yun. So, may mga ilang houses na rin po doon. May babayaran pa ang buwanan na hulog ang beneficiary? Wala Basta po sa NHA, hindi po sa kanila yung lupa. Yung NHA po namin tinatawag, 200 lang po. Pero yung mga on-site po, ang kontrata lang po namin is bawal ibenta. Wala na po silang babayaran. In fact, Kuya Angel, ako pa nga karaniwan personal ko pa pong
binabayaran yung installation ng kanilang water and installation ng electricity nila. Kaya po, komportable po sila. Plus, binibigyan pa rin po sila ng ating mga kasamahan na kawani ng paunang kama or gasol or TV or stove. Kung ano po yung unang kailangan nila, Durabox, ganyan po. So, kaswerte naman ho. Kaswerte naman ng mga beneficiaries. May mga kapatid daw po kami sa Iglesia ni Cristo na nakinabang na ho dito sa pabahay na ito, Mayor? Actually, may isa po akong pinuntahan, kasuluk-sulukan po ng Barangay Atate. Nalaman ko lang po na kinausap ko po sila, ba't po kayo nandito? Dahil tatawid ka pa ng ilog. Tapos po, pinakita ka agad sa akin yung bahay, nagkwentuhan kami. Sige po, papagawa namin. Tinawag ko po yung aking asawa para mapapuntahan sa engineering team niya, at saka sa engineering namin. Sila na po nagsabi, salamat Mayor, kapatid po kami, ganyan. So, yun, from time to time, nalalaman ko po na kapatid sila. At pamitan, syempre po, dahil pinabeblessan po namin talaga yung pamamahay, tapos saka po nalang malalaman afterwards na sila'y kapatid. Pagkasama ko naman po yung kapitan ng aming Barangay Maligaya sa ikot, at nalaman kong nirefer niyang kapatid, siya na po ang anong tawag doon sa inyo, siya na po nagdadasal bago ibigay yung bahay po. Kaswertein ho naman ang mga taga-Palayan City, Mayor. Anyway, ang pwede lang ho namin isukli sa inyo, Mayor, maraming salamat sa pagmamalasakit po ninyo sa mga magsasaka, lalong-lalo na po sa mga nagtsitanda ng mga magsasaka na hanggang ngayon wala pa hong permanenteng bahay. Maraming salamat po, Mayor. Opo, Kuya, karangalan ko pong maglingkod. And salamat congratulations. Po. Mayor, balitaan nyo kami pagka mag-ooperate na yung cold storage, ha? Opo, hinihintay ko na lang po yung proper turnover from World Bank at saka po sa DA, and then ang first po yata ay sa February, yung next in time for harvest. Opo. Ayan. So I will let you know po, Kuya. Maraming salamat muli, Mayor Ryan Cuevas ng Palayan City, at again, maraming salamat po sa ngalan ng mga kababayan natin dyan sa Nueva Ecija. Samantala,